For today guys, ang pag-uusapan natin ay yung likes and dislikes ko sa motor natin, itong Z900 SE natin. Hello guys, what's up sa inyo? Dito na naman tayo para sa panibagong video natin guys. So for today guys, ang pag-uusapan natin ay yung likes and dislikes ko sa motor natin, itong Z900 SE natin. Bago ang lahat guys, gusto ko lang sabihin na meron dalawang variant o klase itong Z900, which is first yung standard version, then next is yung SE or yung special edition. So itong sa atin guys, Z900 S ito 2023. So black na yung frame nya. Papakita ko sa inyo sa screen. Yung 2022 kasi green yung frame. Ayun lang naman ata pagkakaiba. So ayun nga guys, pag-usapan natin yung mga bagay na nagustuhan at ayaw ko sa motor na to. So guys, disclaimer lang na ito ay personal preference ko lang ulit and opinion ko lang. Comment nyo na lang dyan sa baba guys kung sa tingin nyo may nasabi akong mali or dapat idagdag, ganun. So magsimula tayo guys sa dislikes. First, ang unang pinakaayaw ko sa motor na to, stability nya. So yung itong sa manibela, due to pag high speed kasi guys, medyo nagwiwiggle siya. So yung high speed na yon guys, mga ano naman siya, 200 plus ganun siguro. So medyo may wiggle siya eh. Ilang beses ko na rin na experience. Pero guys, yung problema ko naman na yon, tsaka yung ayaw, actually na susolusyonan naman siya by using steering damper or yung stabilizer. Pero as of now, nakita nyo wala pa akong ganun. Kasi pinag-iisipan ko pa eh kung naglalagay ba ako nun. Pero ayun guys, ayun nga yung unang problema ko dito sa motor na to. Medyo nakakatakot siya at high speed kasi hindi stable yung ano niya, yung manibela. Pero pag high speed lang naman siya guys, at saka yun nga, nasusolusyonan naman siya. Pangalawa naman is yung headlight niya. So ang hina kasi, parang mas malakas pa yung stock headlight ng NMAX, kaya hindi ko siya gusto. Tsaka ano, yun, hindi siya kasing angas ng Z1. So parang kamukhang kamukha, kaparehas niya talaga yung sa Z4 tsaka Z650. So hindi man lang ginawang iba eh, no? Pero yung pagiging mahina nung ilaw na yun guys, nasusolusyonan din siya. So ako, nag-install ako ng mini driving light. So ayan yung picture guys, pakita ko sa inyo. Mini driving light lang yung nilagay ko guys, kasi ano, gusto ko siya kasi parang hindi halata masyado, hindi yung nakalabas. Ayoko kasi yung kita. Kaya nakakita ko ng video nun na may nag-install ng mini driving light, tas dyan din nakalagay kung saan nakalagay sa atin. Kaya yun, ginaya ko na lang. Next naman, ayaw ko dito. So ito, hindi naman siya totally ayaw ko. So parang sa tingin ko lang, ito na rin yung magiging next na mai-improve ng Z900 o yung parang second version, is yung may quick shifter. Para kasing ano, pag SE siguro, kahit sa SE na lang, sana may quick shifter, no? Para mas premium na premium yung datingan niya. So
nakakapag-install naman ng quick shifter sa motor na to, pero kasi may napapanood akong ano eh, nasisira yung transmission nila. I don't know why. Pero sa may kinalaman tayo sa quick shifter. Pero meron din naman hindi nagsasabi na okay naman. Hindi ko alam. Tsaka ang alam ko, ang quick shifter lang para dito is yung sa upshift. So wala siya sa ano, sa yung sa auto blip, yung sa, or yung sa downshift. Nalalagay din yan guys, na nakakabili na rin ng aftermarket quick shifter, pero wala pa rin ako na. And sa tingin ko di ako maglalagay nun. So okay lang naman ako kahit nagka-clutch ako. Pero syempre mas madali nga naman yung may quick shifter. Less hassle, less pagod. Pero para sa akin okay lang yun. So hindi rin ako marunong guys mag clutchless shifting pa. Sa downshift kaya ko, pero sa upshift di ko alam eh. Di ko na rin pinractice. Okay lang sa akin na nagka-clutch na lang. Tsaka meron rin kasi ako nakita sa group na ano, kaya tinigil ko na pala yun. Malapit ko na makuha yun eh. May nakita lang rin kasi ako sa group na nasira nga yung transmission niya, pero matagal naman. Dahil daw kakaano niya, clutchless shifting, sabi niya. So hindi ko lang rin alam. Pero ayun nga, hindi ko na lang siya rin ginagawa. Better to be safe, 'di ba? Kaysa mapagastos tayo ng mahal. So yun guys, ayun lang naman yung tatlong bagay na sa tingin ko lang na may improve ng Z900. And actually nagagawa naman siya ng paraan. So para sa akin guys, ayun lang talaga yung ayaw ko dito sa motor na to. Kasi kung marami akong naayawan dito una pa lang, 'di ba? Di sana di ko na to binili. So next guys, dako naman tayo sa likes. So yung mga nagustuhan kong bagay sa motor na to. So ito guys, marami to. Kaya mahal ko tong motor na to dahil sa mga bagay na to. So unang-una dyan guys is yung presyo. So nagustuhan ko siya unang-una dahil sa presyo niya. So for me, very worth it yung 618,000 para sa Z900 SE. So kung i-compare mo kasi siya sa other competitors niya, so sa other brands, parang ito na yung pinakamurang 900cc eh. So, diba, konti na lang, parang liter bike na rin siya eh. Konti na lang, 1000cc na. So ayun nga, for me very sulit. Pati yung upgrade ko guys na na standard to SE. Kasi yung standard guys, siya 565. So pagkakaiba lang naman guys, yung standard naka-Nissin siya, caliper sa harap. Then yung shock niya iba dito, which is ito kasi guys naka Öhlins and naka Brembo. So for me worth it yung dinagdag ko na magkano ba yun, kung magkano man, para sa upgrade na yon. Tsaka mas gusto ko yung forma naka gold pa na fork sa harap.
nagustuhan ko to guys kasi may riding mode siya, which is 4. So di ko na explain, basta ano yon, sports, road, rain, tsaka rider. So ayun, nagustuhan ko dahil may riding mode siya, may traction control siya. Compared sa Z1 na maraming nagsasabi na kung ano yung unang upo mo doon, ayun na yun. Kumbaga bibigay niya na yung best na meron siya. Compared dito na pwede mo i-adjust yung modes niya, parang ganun. Tsaka yung Z1 kasi ano siya eh, tachometer ba tawag doon? Hindi, basta hindi pa siya ano guys, yung LED na digital na ganito. Then next is yung power. So 126 horsepower ata ito, if I'm not mistaken. Then for me, ito kasi yung first big bike ko. So for me, saktong-sakto siya. At nabibigay niya naman yung satisfaction na Pagod ako sa takbo niya, talagang magbinigay ko yung birit ko yung ano niya. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko. Nahanap ko sa in terms of speed. Actually overall satisfied ako sa motor na to. Thank you po. Matakbo rin naman siya ng 200 plus. Kaya okay na ako dun. Hindi ko naman mauubos din yung power ng motor na to sa road condition na meron tayo dito sa Pilipinas actually. Magagamit mo siya, bira, sa mga maluluwag na daan lang. Pero kung ito, kikita nyo ngayon dinadaanan natin, diba? Hindi nga tayo maabirit ganyan-ganyan lang takbo natin. Dahil mahirap na, madisgrasya pa tayo. So safe lang, diba? Ang nagustuhan ko dito o yung kinonsider ko kaya binili ko rin to is yung weight nya, which is 212 kilos lang siya. Tapos pag tinanggal mo pa yung bread box tsaka yung stock exhaust nya, parang nabawasan siya ng 8 ata or 9 kilos. Tapos yung pinalit ko around 2 to 3 kilos lang, diba? Ang laking kagaanan din nun. So ramdam na ramdam ko yon nung napalitan ko ng exhaust, na ang laki nung ginaan niya. So yung 212 kilos na yon, for me na ma-manage ko siya, I'm 5'7", so kayang-kaya ko naman i-manage yung ganito. So nakapag-try na kasi ako ng Z1 and medyo mabigat siya para sa akin. Nahirapan ako. So next time guys, mag-test drive tayo ng Z1000R. So yung tito ko kasi nakaganon, nahirapan ako doon sa motor na yon. Pero content pa rin natin yon. Yung next naman na nagustuhan ko sa motor na to is yung tunog niya. Ay gagi, naka first gear na wala ako. So yun nga, yung tunog niya guys. So ito ay inline 4, which is very head turner yung tunog. Yan o, naririnig nyo. Kung naririnig nyo guys, diba? Sarap sa tenga. So yung exhaust ko ngayon guys, hindi siya ganun kabulahaw. Tahimik lang to. Ano lang, tahimik lang sa umpisa. Ayun guys, yung next naman na nagustuhan ko sa motor na to is yung looks niya guys, o yung forma. So very handsome siya, diba? Kung makikita nyo, pogi naman siya. Pogi talaga siya. Ano siya para sa akin yung dating niya, ano, mabait na bad boy, parang ganon. So yung pag tinignan mo itsura niya,
parang mabait, pero yung performance niya, masasatisfy ka talaga. Mas gusto ko to guys kaysa yung ano, yung green na frame. Mas gusto ko yung black, yung ganito. Parang mas malinis siya tignan eh. Yung green kasi kitang kita. So overall guys, I rate this big bike a 9.8 out of 10. So very satisfied ako sa motor na to, at masaya ako sa motor na to. Gusto ko lang rin sa inyong i-share yung mga likes and dislikes ko sa motor natin na to. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo. I hope you like our video. Please like, comment, and subscribe guys. So ayun lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.